Pilipinas ay isang arkipelagong bansa, kaya naman maraming iba't ibang uri ng transportasyon ang makikita dito. Maaaring sa lupa, tubig o himpapawid. Ngayon, sa biyahe ni Doray, ating tuklasin ang iba't ibang uri ng transportasyon dito sa Pilipinas. Hello mga kaibigan! Ako nga pala si Doray. Hinahanap ko si Jego. Tara, samahan niyo ako. Saan ko unang makikita si Jego? Sa land? Sa water? Sa air? Sa land? Land transportation is any form of transportation na makikita sa land, maaaring sa road o sa rail. Noong pre-900 AD, ang mga taong tabon sa Pilipinas ay walang ginagamit na kahit anong transportasyon. Sila ay pumupunta sa isang lugar gamit lang kanilang mga paa. Ngunit noong 1521, natuto na ang mga taong gumamit ng hayop para gawing means of transportation, gaya na lang ng pagsakay sa Carabao cart. Ang kalabaw ay kilala sa pagsasaka, ngunit noon, ito rin ay ginamit bilang transportasyon, kung saan hinihila ng kalabaw ang isang karatela na maaaring makapagsakay ng tao o makapagkarga ng mga kagamitan. Kalesa, isang sasakyang hinihila ng kabayo. Ang kabuuan ay yari sa kahoy at nilalagyan ng bakal bilang suporta. Dinala ng mga Kastila ang kalesa dito mga 18th century na kadalasang ginagamit ng mga ilustrado at mayayamang Espanyol noon. Kung may pagkaingrande ang disenyo ng Spanish carriage noon, simple naman ang sa Pinoy nang sa kalaunan ay ginawang makulay. Gaya ng karumata na parang pribadong sasakyan, karetela na parang jeep na nagsasakay at nagbababa ng pasahero, kalesa na parang taxi na eksklusibo sa iilang pasahero. Sa panahon ngayon, sa ilang lugar na lamang makikita ang kalesa na kadalasan ay sa mga heritage sites gaya ng Vigan sa Ilocos at Intramuros. Magandang hapon mga kaibigan. Saan ngayon po kayo nagawing transportasyon ng kalesa sa Pilipinas? Para sa akin, hindi. Kasi minsan kasi di ba malayo yung mga pinupuntahan natin. So, hindi naman pwede. Siyempre napapagod din yung kabayo. Hindi naman pwede. Madalas sa malayo. Gracias! Magandang araw po. Saan ngayon po ba kayo nagawing transportasyon sa Pilipinas ang kalesa? Opo. Bakit? Kasi tulad ng mga sasakyan, masyadong mausok. Kalesa, walang masyadong usok. Maliban ng pusa. Nada. Kung may babalik ang ating Panginoon. Kasi kaya lang, wala ng mga tao ngayon. Kahit na sasakyan. Baka sa dati nga pa puro, baka aeroplano ng mga sasakyan ng tao. Gracias! Hi! Nasaan na kaya si Jego? Makapag-bike na nga lang. Baka sakaling makita ko siya. Bicycle. Ang bisikleta ay isang sasakyan na pinapaandar sa pamamagitan ng pagpedal. Sa panahon ngayon, ang bisikleta ay hindi na lamang ginagamit pang transportasyon. Ito ay ginagamit na rin panlibangan, pang-exercise at sa sports. At nito lang 2011, nakilala internationally ang bamboo bike. Ang bike na gawa sa kawayan na mabusisi at mano-manong ginawa ng grupong bamboo builders sa Tarlac. Ito ay lalong nakilala nang ipinanregalo ni former President Aquino sa iba't ibang leader ng bansa tulad na lamang ni former President Barack Obama. Unang tinawag na Ferrocarril de Manila-Dagupan during the Spanish colonial period. Pagsapit ng American colonial period, ito ay naging Manila Railroad Company and it became the Philippine National Railways on June 20, 1946. Originally, bumabiyahe ang PNR mula La Union hanggang Bicol. Hola kaibigan! Nakita mo ba si Jego? Hindi! Baka nasa kubaw. Sumakay ka na lang ng Uber. Gracias, mi amiga! Automobile. Noong 1903,
Ang La Estrella del Norte ay nagmula sa France papunta sa Pilipinas at ngayon ay nakadisplay sa Mind Museum sa Taguig. A George Richard, ang kauna-unahang automobile na lumapag sa Pilipinas na pagmamay-ari ni Dr. Michano. Ang unang shipment ng automobile na ibinenta sa bansa ay noong 1907 na may Babrach Motors at affiliate of American Ford Motor. At sa kasalukuyan, ang Lexus, Porsche, Toyota, Mercedes-Benz at Hyundai ang ilan sa mga sikat na car brands ngayon. Ang bus ay galing sa salitang Latin na omnibus na ang ibig sabihin ay para sa lahat ng tao. One of the biggest and oldest company na nag-exist noong 1914 ay ang Philippine Transport Company or PhilTranco. Scooter. Ang scooter ay may pagkakahalintulad sa motorsiklo dahil pareho itong mayroong upuan, floorboard, at small or low wheels. Ito nga lang ay mas maliit lang kung ikukumpara sa motorcycle. Motorcycle. Tinatayang nasa mahigit 7 milyon ang rehistradong motor sa Pilipinas. 2 milyon ay matatagpuan sa Metro Manila. Habal-habal o motorcycle taxi. Isa itong uri ng pampasaherong motorsiklo na binago at mas pinatibay para makapagsakay ng higit pa sa 2 tao. Kadalasan itong ginagamit sa mga probinsya at liblib na lugar na hindi na kayang daanan ng mga bus at jeepney dahil sa matarik, lubak-lubak at maputik na daan. Hello, kaibigan. Nakita mo ba si Diego? Hindi. Ganun ba? Pwede na ba ako sumakay ng taxi? Oo, pwede ka na lang sumakay. Ang taxicabs ay ginagamit na simula 1970s at 1980s. The most prominent model na ginagamit ay Isuzu Gemini. Sa kalagitnaan ng 1980s, mas lalong nakilala ang taxi at nagkaroon na ng iba't ibang model nito. At sa kasalukuyan, nagkaroon na ng Grab at Uber. Magandang araw, kaibigan. Magandang araw din sa'yo. Nakatry na po ba kayo sumakay ng Uber or Grab? Oh, hindi pa. Kasi may sarili akong sasakyan eh. Ano po bang sa tingin niyo na mas magandang sakyan? Taxi or Uber or Grab? Sa akin, syempre, mas maganda yung mga Uber. Convenient kang bumiyahe, malinis. At sa ngayon, sa mga nababalitaan natin, sa mga taxi, may mga kalokohang nangyayari. May mga criming nagaganap. So, para sa akin, mas okay ang Uber or Grab na sinasabi. Salamat! Magandang araw, baby. Ay, este kuya, nakatry ka na ba sumakay ng Uber? Hindi pa eh. Ano sa tingin niyo magandang sakyan? Uber or taxi or Grab? Prefer ko yung Uber tsaka Grab. Bakit po? Iba kasi yung pakikisama ng driver sa mga pasahero compare mo sa taxi. Taxi kasi karamihan ngayon maraming bastos, hindi mo rin inaasahan ng mga incident na iba karnap lang. Yung Uber tsaka Grab mayroon mga identity ng mga driver at yung location na may-ari ng sasakyan. Kaibigan, saan ang sakayan ng jeep dito? Lakad ka dito diretso, tapos may makikita ka sa stoplight doon. Doon ay sakay mo. Jeepney, isa sa pinakakilalang transportasyon sa Pilipinas. Kilala bilang hari ng kalsada. Mahigit 2 milyong pampasaherong jeep ang nakarehistro sa LTO o Land Transportation Office. Binubuo nito ang 23% sa pangkalahatang bilang ng pampublikong sasakyan sa Pilipinas na pumapangalawa sa bicycle sa pangunahing transportasyon na tinatangkilik ng Pinoy. Nagkaroon ng jeep ito na kilala bilang world's smallest jeep na may haba na 9.2 pulgada. Hola, kaibigan. Nakita mo ba si Diego? Hindi eh. Ano ba pwede kang sakyan na malapit dito? Diyan no, may pili ka. Pedicab.
Pinagsamang pedal na ang ibig sabihin ay kung paano ang bisikleta ay napapaandar, at cab na nagrerepresenta sa sinasakyan ng pasahero. Ang pedicab ay isang uri ng transportasyon kung saan ang bisikleta ay nilagyan ng sidecar na kadalasang makikita sa Maynila. Hola, amigas! Nakita niyo ba si Jego? Ano pwede ko sakyan papunta ng bayan ng Marikina? Subukan mo sumakay ng tricycle. Ayun o. Tricycle, naungunang pampublikong sasakyan na umaabot sa mahigit 4 na milyon ang bilang. Ang tricycle ay halos kaparehas lang ng pedicab. Ang tanging pagkakaiba lamang nito ay gamit para umandar. Sa pedicab, may bisikleta, ngunit sa tricycle naman ay may motor na nilalagyan ng gasolina para umandar. FX, kilala bilang non-metered taxi in the Philippines. Kaya nitong magsakay ng 10 pasahero excluding the driver. Metro Rail Transit or mas kilala bilang MRT is a rapid transit system of Metro Manila. Meron itong 13 station na lahat ay dumadaan sa kahabaan ng EDSA. Narito rin ang yellow trains in Metro, ang light rail transit. Ang mga trains na ito ay umaandar through the power of electricity. Sa LRT rin matatagpuan ang first ever lady train driver na si Kathleen De La Paz. Ang electric jeep o e-jeepney ang unang public transportation noong July 1, 2008. Sa kauna-unahan, sinubukan patakbuhin ito sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati. Hindi na nito kinakailangan ng gasolina o krudo dahil ang electricity at rechargeable automotive batteries ang nagpapaandar sa e-jeepney. Saan ko susunod nakikita si Jego? Sa water? Water transportation, any form of transportation that can be used in any bodies of water. Boat is used in the Philippines for fishing and transporting passengers. Ferry services, a ship carrying passengers or cargos, mostly located at provinces. There are 2 ferry services in the Philippines. First is Super Ferry, kilala noon bilang WGNA or William Gotong and Aboitiz. Ito rin ang country's largest shipping company in terms of the wide and various services they can offer. The other one is Negros Navigation, one of the oldest domestic shipping companies in the Philippines. River ferries. It is smaller than ferry services. Pasig River Ferry is the only water-based transportation in Metro Manila. Roll-on, roll-off, o mas kilala bilang RORO. Ito ay nagsasakay ng mga pasahero at wheeled cargo gaya ng mga bus, van, private cars, truck, semi-trailer truck at railroad cars. Pagkatapos sa land and water, kayo naman sa air! Air transportation, any kind of transportation na makikita sa himpapawid. Ang Cebu Pacific ay itinatag noong August 26, 1988. Nagsimula ang operasyon nito noong March 8, 1996. Ang Cebu Pacific ay gumagawa ng international flights sa mga regions, kasama ang Malaysia, Indonesia at Singapore. Cebu Pacific's sister company is Cebgo, that operates bases at the airports in Cebu and Manila. It is also a low-cost airline that flies to 27 destinations in the Philippines as of May 18, 2017. Alam niyo ba na ang Philippine Airlines was recognized as the oldest airline in Asia? Ito ay naitatag noong February 1941 by businessman Andres Soriano. PAL started its plane model using the Beech Model 18 NPC-54 aircraft na unang bumiyahe from Manila towards Baguio.
And in July 1941, ang PAL ay naging first Asian Airlines to cross Pacific Ocean. Ito rin ang official flag carrier ng Pilipinas. Ang sister company nito ay PAL Express that has been rebranded a number of times. Una bilang Air Philippines, Airfield Express, at ngayon ay kilala bilang PAL Express. And as of March 2014, PAL Express began carrying the brand name Philippine Airlines. Philippines Air Asia o PAA is a wholly owned subsidiary of AirAsia Incorporation. Nagsimula ang airline bilang joint venture sa pagitan ng tatlong Pilipinong namumuhunan dito. Ang PAA ay parte rin ng AirAsia Group that has been awarded the world's best low-cost carrier for 7 consecutive years. Nasaan na kaya si Diego? Nakita niyo ba si Diego? Diego! Hola, Diego! Hola, Doray. Ang dami ko na nasakyang transportasyon from land, water, and air. Dito lang pala kita matatagpuan. Masaya ako at nagkita na rin tayo, Doray. Teka, ano-ano nga ba mga transportasyon na nasakyan mo? Madami akong transportasyon na sakyan katulad na lang ng LRT, jeep, barko, at eroplano at marami pang iba. Asan nga pala si Boots? Boots! Trying to forget you. I'm all alone in a ghost town. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you.